Naitanong mo ba kung anong pwede natin gawin sa langka, gata, tuyo? Ay, syempre, gagawin natin masarap, masustansya at murang ulam dito lamang sa Kasombrero Channel. Kaya tumutok na kayo mga kasombreros. Kailangan ba bang i-memorize yan? Charong! Ay, sorry. Sisimulan natin syempre sa pagpapasalamat sa ating Panginoon sa kaalamang ibinibigay niya sa atin at sa ideya at sa mga strategies mga sombreros na ibinibigay niya sa ating mga isipan. Kasi dito ko na-realize na ang tao kahit na saan man siya mapunta, saan siya tumira, kahit na sa Amerika, sa Germany, sa Japan, sa Korea, or sa any other countries na maasenso ang ekonomiya, kung hindi siya marunong ng mga ideya, ng mga strategy, ay wala siya mapapala. Samahan pa natin yan ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Hay nako mga sombreros, masasabi talaga natin ang sarap mabuhay sa mundong ibabaw. Tama. So ito na mga sombreros, no, niready natin ating langka at saka hugasan natin. Isa sa mga challenges actually habang tayo ay nagre-ready ng ating langka ay itong malagkit niyang dagta. Malagkit mga sombreros na pwede nating ilagay sa bunganga ng mga chismosang kapitbahay. Charang! Ay, sorry. So ito mga sombreros ang challenge sa pag-prepare ng langka kasi may dagta sila. So nagpakulo na pala ako ng tubig kanina mga sombreros kasi dapat talagang kumukulo ang tubig bago natin ilagay ang langka kasi mangingitim siya kapag hindi. Niready ko na rin ang ating gata, no, ang niyog mga sombreros na kinudkod ni Toto kanina. Kailangan pigain natin siya ng pigain hanggang sa makuha natin yung gata. Parang pagpiga natin sa mga ka-eskwela at mga classmate nating nag-influensya sa atin sa masama. Charong! Ay, sorry. Niready ko na rin natin mga sahog, ang ating pampabango, ang sibuyas at ang luya mga sombreros. At ang syempre pa, ang masustansyang saluyot. Nilabas ko na rin nating secret weapon. Hindi na siya secret kasi nga nakikita nyo na at napapanood. Ang tuyo mga sombreros na pampalasa rin ng ating ginataang langka. Kumuha na ako ng tanglad kasi ito isa sa pampabango natin mga sombreros. No, tinali-tali ko na siya kagaya ng pagtali mo sa kanya para hindi makawala. Charong! Diniligan ko mga sombreros ang ating talong na gamit ang ating tinipong tirang tubig kasi nga wala pang ulan. Pero habang ngayon ako ay nag-voice over mga sombreros ay umuulan na and we're so thankful to God. Malago na rin pala ang ating mga saluyot. At ito na, ilalagay na natin ang ating pampabango. Pampabango na parang kasing bango na mga perfume na Dior. Charong! Ay, sorry. Oh, saan mo dadalhin yan? Hindi pa luto yan. Ayun pala, nilipat na mga sombreros kasi maliit ang space ng kawali namin. Kaya nahiram mo tayo sa ating kapitbahay. So ito na nga mga sombreros, no, mas spacious siya. Ito na ang ating secret ingredient, secret weapon na pang malakasan. Parang kasing lakas ng ulan. Charong! Ay, sorry. Yung tuyo mga sombreros ay hindi na siya secret weapon kasi nga napapanood nyo na. So nalaman nyo na, na-reveal na. At ito na ang ating kalamansi na pampasarap mga sombreros. Dito ko na-discover na masarap ang kalamansi. Nilagay ko na natin sa saluyot na sobrang masustansya. Nagpakain na pala ako kay Inday Babe kasi nga alas 11 pasado na ito mga sombreros. Nabuntis si Inday Babe mga sombreros and we are praying to God na madami ang kanyang magiging biik. Ayan, hinokus-pokus natin. Hindi, pinag-pray ko mga sombreros. Binilikan ko na ating niluto mga sombreros at nilagay na natin ang gata, ang pinakamasarap na gata. Nilagay ko na rin pala mga sombreros ang ating 2 pirasong kalamansi. Dalawa, pero para sa atin hindi pwedeng 2 ang puso. Dapat isa lang ating minamahal. Charong! May hugot yan. Ay, sorry. So ito na mga sombreros, no? Luto na siya at titikman na natin ang ating special recipe na ginataang langka. Mabango siya mga sombreros, no? Hindi ako nagbibiro dito. Kailangan mag-pray tayo bago tayo kumain. Magpasalamat sa ating Panginoon. Kain tayo mga sombreros. Masarap ang ating ginataang langka. Hindi ko ma-explain pero ito yung yung parang twist doon, yung kalamansi at saka ang gata nag-complement plus yung tuyo at saka yung mga sahog natin, yung langka, yung syempre yung ating tanglad, no, na sobrang bango. Masarap siya mga sombreros. Iba yung twist, iba yung parang sipa, diba? Parang kabayo ng charong. Grabe ang sarap niya mga sombreros. Nung tinikman ko siya nung una, tinanong ko yung mga kasama ko, anong pangalan niyo? Sino ako? Charong. Ay, sorry. Pero syempre, masarap talaga siya mga sombreros. No, i-try nyo. Highly recommended po ito ni Kasombrero Dennis. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang langka mga sombreros na may scientific name na Artocarpus heterophyllus or Artocarpus heterophylla ay ang pinakamalaking tree fruit sa buong mundo. Tree fruit mga sombreros ha.
kahoy na prutas. Kasi ang pinakamalaking prutas talaga sa buong mundo ay kapamilya ng pumpkin na tinatawag na Michael Jordan ng may-ari nito na si Travis Ginger. Kung itatanong niyo mga sombreros kung ang langka at ang durian ay kabilang sa isang pamilya sa botany, ang sagot po ay hindi. Ang langka, bagaman magkamukha, may similarity sila mga sombreros sa itsura, hindi po sila magkabilang sa isang pamilya. Ang langka ay kabilang sa Moraceae family. Kabilang po sa pamilyang ito ang mulberry, ang breadfruit or ang kamansi, ang marang at iba pa. Habang ang durian naman mga sombreros ay kabilang sa Malvaceae family. Kabilang sa pamilyang ito ang cotton, ang okra na medyo weird mga sombreros, ang kakao at marami pang iba. Suma total mga sombreros, ang langka or jackfruit ay pwedeng prutas, pwedeng gulay. Kasi nga pag hilaw, di ba, pwedeng gulayin, pwedeng ulamin. Pag prutas naman ay pag hinog na, pwede natin siyang gawing dessert. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo. Laging tandaan, wag ang may alam. Kung kaya dapat, alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Kasombrerong at see you sa next segment. Langka kayo dyan, ginatang langka, tuyo. Bye-bye, paalam, bye-bye. Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's cry is really irritating. Our vocabulary term is atrocious. Kaya sobrang iyak talaga ni Toto sa big book na to. Ano kayong tataka? Anong meron sa big book na to? Ang atrocious mga sombreros ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa sobrang kasamaan, sobrang lupit, sobrang matindi, no? As in harsh, as in brutal, as in cruel, no? Sobrang malupit mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay horrifying, abominable, dreadful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up Mr. Dictionary. How atrocious and cruel that typhoon was, Toto, the weather forecaster, exclaimed. Atrocious. Typhoon. Do you still remember the storm Ondoy? Ang bagyong Ondoy mga sombreros ay isa na siguro sa pinakamalalang baha or bagyo na nangyari sa atin o dumating sa ating bansa. Bago ito dumating sa atin ay meron siyang international name o dumaan muna siya sa bansang Palau noong taong 2009. Ang Ondoy po ay isang baha. Basahin po natin Psalm 29:10. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Isaiah 28:2. Makinig kayo, ang Panginoon ay may inihahandang malakas at makapangyarihang bansa na wawasak sa Samaria. Katulad ito ng mapaminsalang bagyo at rumaragasang baha. Nahum 1:3, ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at siyak na paparusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Panaghoy or Lamentations 3:37-39. Walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? So ganun po mga sombreros, ang baha, ang bagyo, ang storm, so lahat po ay pinapahintulutan ni Lord, no? Nangyari isang bagay kasi pinahintulutan niya, no? Hindi po mangyari isang bagay kapag hindi po niya will or hindi, wala pong approval niya. Kumbaga pa, nasa kanya ang final say, nasa kanya ang final decision, nasa kanya ang final approval. So yung mga baha, yung mga calamities na nararanasan po natin ay meron pong malalim na reason at purpose. Kung kaya sinasabi dito, mostly sa sinasabi dito ay marami ng kasalanan ng tao, no? Marami na nagkasala. Kung kaya nais ng Panginoon na parang gisingin tayo, na oy, gising, no? Hindi na tama ang ginagawa natin. That's why dumulog tayo sa Kanya at magpambaba tayo. And yun ang mga reasons kung bakit
nagkakaroon ng calamities, pero ang mga tao usually ay ganito ganyan. No, may mga scientific reasons, no, may mga scientific methods na ginagawa para malaman kung anong dahilan, pero beyond that or deeper than that, mayroong mas malalim na reason. May mas malalim na dahilan, mga kasombreros. And sabi dito, lahat po ay pinahintulot ng Diyos because ang mga tao po ay nagkasala, no, whether sa mga Diyos-Diyosan, wala nang panahon ng mga tao sa Diyos, no, wala nang panahon sa Biblia, wala nang gumagawa ng, alam mo yun, wala nang gumagawa or masyado nang mas marami ang gumagawa ng masama kaysa sa gumagawa ng mabuti. Kung kaya nagpapadala siya ng mga calamities gaya ng mabaha, kung kaya, pero hindi pa naman huli ang lahat, mga kasombreros. His grace is so sufficient. Nag-uumapaw ang kanyang grasya at pag-ibig. Pero tayo po bilang mga tao ay dapat magkakaroon tayo ng panahon para magbasa, no, read, love, and obey what's in the Holy Bible. Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalang Coca-Cola, mga kasombreros, ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means or may scientific name na Erythrocylum coca, at ang cola naman po ay may scientific name na Cola acuminata or Cola nitida. Alam niyo ba ng Coca, mga kasombreros, ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakaka-addict na droga na cocaine, habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tannin, theobromine at caffeine. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambry Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nagiging pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombrero, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!